Yung kanina na nga, yung si Noel, wala siyang kaalam-alam. Amen? Tayo din, wala po tayong kaalam-alam kung ano ang mangyayari sa future po natin, kung talaga, yung sinabi ko kanina, kung talagang napakalakas yung baha, or gaano kalakas yung baha, but He is just still obey the Lord by faith. Kahit tinatawanan ng paulit-ulit, tinatawanan ng mga tao, but He continue to obey the Lord faithfully. Tayo din, God instructed us to believe Jesus Christ. Lahat na po ba tayo? New coming, we believe that Jesus Christ is our Lord, as our Savior. Lahat po ba? I know na lahat po tayo, this is the instruction of God, to follow Him and continue to deny ourselves, to follow Him. Amen? It doesn't matter kung tayo po ay mabagal, mabilis, pero yung puso po natin. Kasi yun po yung nakikita ng Panginoon. Amen? Kaya patuloy po natin deny ang ating mga sarili at mag-focus po tayo sa Panginoon. Amen? Kahit ano yung dumating sa ating mga buhay, but we are now in God. Yung sabi ni Sister Lisa kanina, maraming nagsasabi sa kanya na hindi po nila napapansin na may sakit, but because she believed that God, if she worship the Lord, marireceive niya yung healing. Amen. Amen? Kaya, it depends what we believe. Amen? Kaya, it is true. Amen? Sinabi, tinata ko na ninyo kanina, suliranin man ay dumating, manatili pa rin tayo sa Panginoon. Di po ba? Hallelujah, napakabuti ng Panginoon. Kasi, yun, ang instruction ng Panginoon ay manatili po tayo sa Kanya, follow Him, dahil hindi po natin alam kung kailan po siya babalik. Many times na narinig ko yung babalik na ang Panginoon, malapit na bumalik ang Panginoon. Sometimes nag-base po tayo sa nangyayari. Although, nakusulat naman doon dito sa Bible na kahit maraming nangyayari, but yearly naman na maraming nangyayari na hindi po natin napapansin. But yung sabi ng Panginoon, always prepared, because the Lord will come to judge us. Amen? Sundin po natin yung character ni Noah na he still, tinapos niya ang arko, until na nangyari yung baha, and then they are saved. Amen? Kaya if we still to believe in Jesus Christ, we will be saved. Amen? Yun po ang promise ng Panginoon sa atin. Sinabi ni Brother Flores kahapon, sa Old Testament, maraming judgment na nangyayari po sa kanila. Di po ba yung pagguho ng Gomorrah and Sodom. Isa din po yung na judgment na ipinakita ng Panginoon sa atin. Yung pagguho ng temple, judgment din yun para sa mga Israelite. And even for this, the Ark of Noah, it's judgment. Na hindi na po tayo magtataka dahil alam na natin iyon. Yun po yung pinapakita ng Panginoon na be prepared because no one know when the Lord will come. Darating po siya na parang magnanakaw at hindi po natin yun alam kung kailan. Amen? Kaya yung sinasabi ng instruction ng Panginoon, huwag po tayong magpabanjing-banjing. Huwag po natin sayangin na ang ating mga oras dahil marami pang nangangailangan ng salita ng Panginoon. Hayaan po natin na gamitin po tayo ng Panginoon to share the Word of God, kung ano man po yung gift na ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon. Amen? Although we have a uniqueness, sabi ng Panginoon, find your uniqueness. Pero pag pinaka number one na sinabi ng Panginoon is share the Word of God.
Amen? Hindi lang po yung gift, doon ka mag-focus. Paano mo ma-develop ang gift mo kung hindi ka mag-declare ng salita ng Panginoon. Yung sinabi ni Brother Flores kanina din nung lunch po natin, sa Acts is devote yourself to teach. Yan ba yun? To teach. Teach the Word of God. To devote. Kung noon ang judgment po sa kanila ay nangyayari agad-agad, ang judgment po sa atin is grace. Pero biyaya man po ang judgment po sa atin, pero kung wala na pong chance, wala na po talaga. Kaya patuloy po natin na mag-repent, gamitin po natin ang ating mga buhay to share the Word of God para makita ng mga tao and they will come to repent also. Makagaya din po natin before na nag-repent po tayo. Amen? If we repent, hindi tayo makakasama sa eternal hell, but makakasama po tayo doon sa eternal life. Amen? Be faithful to serve the Lord until the day will come, like Noah. Kahit tinatawanan po tayo, sa paghahaliluya, focus pa rin po tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Kahit maraming problema, ako din, marami pong problema, pero yun nga, yung salita ng Panginoon, ito yung kalakasan po natin. Di po ba? Yung salita ng Panginoon, ito yung nagbibigay ng hope, pag-asa po natin para magpatuloy at huwag sumuko. Di po ba? Kaya tunay na huwag po tayo paghinaan ng loob, kundi magpatuloy po tayo. Magpakatatag at huwag magpatukso. Di po ba? Yun po yung sinabi dito sa 1 Corinthians 15 verse 58. Kaya, mga minamahal ko kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Amen? Ito po yung your labor is not in vain. Hindi po masasayang ang ating pag-hallelujah or pagsisilbi sa Panginoon. But God is our reward. Siya po yung magbibigay, hindi man po ito makikita ng ibang tao, pero nakikita ito ng Panginoon. We just need to be still. Amen? Amen? So, worship God para lahat tayo nang nilalang niya ay maligtas. We know that judgment will come, but judgment will come. We know that God is loving, God is merciful, He is faithful, He is graceful, but He is also a justice God. Amen? So, huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa to prepare the coming of Jesus Christ, lalo-lalo na po ngayon. Amen? Nakikita po natin ang ating bansang Pilipinas. I don't want to use it, but the Lord told us that we always be prepared. And gamitin po natin yun dahil nakikita natin sa ating bansang Pilipinas, kahit may bagyo, nag-focus pa rin po sila sa pagtitiktok. They don't pray. Hindi ko pa alam kung nag-pray po sila, but a lot of people focus to the social media for fame, for money. Is a distraction of our faith. Di po ba? Kahit po tayo, masasayang ang ating mga oras sa pag-i-scroll. Kung ano yung nakikita po natin, akala, kahit sabi po natin 1 minute or 5 minutes, napunta na tayo sa isang oras. Di po ba? Kaya, let us focus to the Word of God. Amen? So, hallelujah. So, I hope na may natutunan po kayo
At yun lamang po ang ating usapan po ngayon na we always prepare because hindi po natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Amen? Sabi niya doon sa Matthew 24:44, kaya lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Amen? So hindi po natin nalalaman kung kailan darating ang Panginoong Jesucristo to judge us, but yung instruction niya is we need to be prepared. Amen? So, praise the Lord. In naman po, Lord. Hallelujah. Hallelujah, yes, Lord Jesus. Father in heaven, holy be your name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Lord, once again, maraming salamat sa iyong salita, sa iyong pag-remind po sa amin para kami po ay laging handa at maghintay sa inyong pagbabalik in the almighty name of Jesus. Minsan nakakalimutan po namin, but Lord, salamat sa iyong salita dahil you reminded us to bumalik sa iyo at manalangin at humingi, O Lord, ng inyong tulong sa aming buhay dahil minsan hindi po namin alam ang aming ginagawa in the almighty name of Jesus. Kaya Lord, dalangin ko po na tulungan mo po ang bawat isa sa kanilang pagpapagal, O Lord, sa kanilang pananampalataya na unawa, O Lord, na magiging handa po kami lahat at maging daluyan po kami ng inyong pagpapala sa salita mo, O Lord, sa blessing, O Lord, financially man, spiritually, O Lord, we will be a blessing to other people and even for our family in the almighty name of Jesus. Continue, O Lord, to help us in Jesus' name, dahil alam po namin, O God, na yung natanggap po namin na ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan, na tagapagligtas, alam po namin yun. And Lord, dahil napakinggan po namin ang inyong salita, at Lord, gawin mo din po sa amin, O Lord, na magiging boldness po kami. We have the confidence, O Lord, to share your word sa ibang tao, even to the social media, Lord. Tulungan mo po kami and make it alive para yung mga tao na nakakatinig, nakakabasa ng mga salita mo, O Lord, they will come unto you to glorify your name. They will come to acknowledge you as their Lord and Savior in the almighty name of Jesus. Kaya maraming salamat, O Lord. Patuloy mo po kami gamitin, O Lord. We pray that we will always surrender our life to you, that to useful into this word, O God. Dahil alam po namin na ito, O God, ang gusto mong mangyari sa mundong ito. Kagaya ni Noah, O Lord. Tulungan mo po kami to obey you in the almighty name of Jesus. Faithfully, O Lord, magiging tapat po kami sa iyo dahil ikaw na mismo ang tapat sa aming buhay in the almighty name of Jesus, O Lord. Tulungan mo po kami to continue, O Lord, na i-develop, O Lord, yung Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit into our life, O God. To be faithful into you and to be patient unto you. Kung ano man po, O Lord, yung calling na pinagkaloob mo po sa amin. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, maraming salamat. At Lord, even pinagpapatuloy po namin, O God, our counter Philippines, O Lord, sa dating ng Baguio, O Lord. Pinapakausap po namin na ikaw, God, ang bumahatid po sa aming bansang Pilipinas, O Lord, na ang bagyong ito, O Lord, ay lalagpasan po niya, O Lord, ang aming bansang Pilipinas, and they will be all safe in Jesus' name. You have said into your word, O God, that you are listening to the righteous prayer, O God. So we pray, O Lord, that you cover our country Philippines, that wala na pong mangyayari sa